Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 202. And our verse for today, Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 12. And sabi dito, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Isa sa mga magandang ipagpasalamat natin sa Panginoon is yung inisip niya talaga na paramihin talaga yung mga tao. Nung ginawa ng Diyos si Adan lang muna, di ba? Nung nakita ng Diyos na it is not good for a man to be alone, sabi dun sa Bible verse sa Genesis, ginawa niya ngayon si Eva. Kinuha niya si Eva from the ribs or the tadyang ni Adan. And yun nga, dahil kay Eva, kaya dumami tayo ng dumami. Dahil alam ng Panginoon na hindi maganda para sa isang tao ang mag-isa lang. Mapapansin natin yan sa tuwing tayo ay mag-isa lang, di ba? Sino ba yung mga nagpapakamatay? Di ba yung mga mag-isa lang? Yung mga tipong parang walang makausap. Isa sa mga strategy kasi ng kalaban is yung i-isolate talaga niya yung mga tao para talaga lapain niya talaga. Bubulungan niya ng kung ano-anong kasamaan, bubulungan niya ng kung ano-anong kasinungalingan kasi nga wala kang kausap tong tao na to. Sabi sa Bible, the enemy is like a roaring lion seeking someone to devour, di ba? It's like a roaring lion. Alam niyo yung parang sa kung nanonood kayo ng National Geographic Channel, di ba? Yung mga lion, kung paano sila umatake dun sa prey nila. Ang ginagawa nila, kung mayroong herd ng buffalo, inaano nila yan, ginugulo nila. Pag magkakaano kasi yung buffalo, pag magkakasama, hindi nila basta-basta makakain. So ang ginagawa nila, inaano nila, pinapaikutan nila, tapos ginugulo nila. Pag may naiwan doon na isa, pag may nahiwalay na isa, especially yung mga mahihina, yung mga bata pa, di ba? Yun yung aatakihin ngayon ng mga layon. Pero kapag ang herd ng buffalo ay magkakasama, ang kakatuwa nga hindi sila magalaw ng layon. Ganon din sa buhay na to. Aminin na natin mga kapatid na kinakailangan natin ng someone na mag-i-encourage sa atin, someone na magcha-challenge sa atin, at someone na tutulong sa atin para manatili tayo na tapat at naglalakad ng tama sa pinapagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Hindi po tayo laging malakas. Kahit sinong pinakamalakas pa na tao, dumadating ang time na parang lugmok siya or down moments. Meron din silang kahinaan. Kung meron silang kahinaan, kinakailangan nila ng isang mapagkatiwalaang kaibigan na mag-i-encourage sa kanila or tutulong sa kanila kung paano makaahon uli dun sa kanyang pagkakalugmok. At kung nakaabot ka naman sa gusto mong patunguhan or naging successful ka, kinakailangan mo naman ng someone na makakasama mong mag-celebrate. Isa sa mga nakakalungkot na bagay, yung naabot mo yung gusto mong marating tas wala kang kasamang mag-celebrate. So in victories and even in our struggles, napakagandang bagay na meron talaga tayong kasama. Meron someone na magsasabi sa atin na hindi ka nag-iisa sa journey mo dito sa buhay na ito. Ito pa, sa verse 12, nag-example siya nung parang lubid na may binigkis. Yung nagbigkis yung parang tinirinta sa tatlo. Parang ganun, mas matibay daw yun. Sabi pa doon, yung isang tao, kaya niyang manalo ng laban. Mas lalo pa pag dalawa sila, di ba? Mas lalong kaya nilang talunin yung mga kalaban. How much more kung tatlo pa daw para daw yung binigkis na cord na lubid na mahirap siyang maputol or mas matibay siya. Ang napipicture out ko kasi dito sa verse 12 yung tipong pag mag-isa ka, di ba? Talagang minsan naman nakaka-survive ka o nasusolusyonan mo yung mga problema. Mas lalo na pag may kasama ka, di ba? Either asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, di ba? Yung dalawa daw, kumbaga mas kaya daw talunin yung kalaban or mas madaling masolusyonan ng bawat problema pag may kasama ka. Pero meron siyang sinabi doon about those tatlo, kagaya ng tatlo na parang binigkis na parang lubid. Ang nakikita ko kasi dito is si God yung pangatlo. Yes, victorious tayo mag-isa. Yes,
mas victorious tayo pag yung may kasama tayo, either asawa natin or kaibigan or kapatid, kapamilya, ganyan. Pero mas lalo daw tayong mas victorious kapag ang pundasyon natin ay ang ating Panginoong Diyos. Gawin nating sentro ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. I-invite natin siya sa ating relationship, i-invite natin siya sa ating mga pagkakaibigan, i-invite natin siya sa ating pamilya, and i-invite din natin siya sa ating communities. In that way, mas magkakaroon tayo ng matibay na pundasyon, knowing that God is our guide and our firm foundation. Ang sarap lang isipin na hindi ka nag-iisa, no? Hindi ka basta-basta madadaig ng kalaban. Lumalakas yung loob mo kapag alam mo na there is someone na nandyan sa likod mo. Nandyan lagi na nakasupport sa'yo. Especially during the time na ikaw ay lugmok. Parang kala mo, wala nang pag-asa. Mabalik tayo dun sa mga bupalo. Yun nga yung nanonood ako. Yung isa nahiwalay na, di ba? Nahiwalay na siya, so aatakihin na siya ng mga layon. Nung the time na aatakihin na siya ng mga layon, binalikan uli siya ng mga bupalo, ng mga kasama niya, tapos pinalibutan siya. Kumbaga kinover siya nung mga kasamahan niya mga bupalo, tapos hindi siya nakain ng mga layon. Natuwa lang ako somehow dun sa mga bupalo, di ba? Nakakatuwa even yung mga hayop, ganun silang mag-isip. Nawa tayong mga tao ganun din. Tinawag tayo ng Panginoon para tumulong, para mag-support, or hindi lang yung parang tayo lagi yung sinusuportahan or tayo lang lagi yung nakikinabang. Kumbaga, dapat ang mindset natin, dumating tayo sa point ng buhay natin na tayo naman yung magbigay ng support, or tayo naman yung tumulong, tayo naman yung humahawak sa mga kamay ng mga taong lugmok at inaangat sila. Tayo yung nagbibigay ng encouragement, tayo yung nagbibigay ng pag-asa. Huwag nawa tayong maggumaya sa iba na tuwang-tuwa kapag yung lugmok na yung isang tao is mas lalo pang tinatadyak-tadyakan or mas lalo pang pinuput down. Kagaya nung sinabi dun sa verse 12 nga na, yes, sometimes kaya nilang pagtagumpayan yung laban nila. Pero mas kaya nilang pagtagumpayan to kung tutulong tayo sa kanila. And mas kaya at mas lalo silang magiging victorious sa buhay na to kung ituturo natin sila dun sa talagang kayang magbigay sa kanila ng katagumpayan. Kayang tumulong sa kanila, kayang magbigay sa kanila ng pag-asa, and that is the Lord our God. Kapag dumating yung time na pakiramdam natin ang hirap ng sitwasyon or lugmok na tayo, let's go back to our Father who is in heaven, and lagi lang siya nag-aantay sa atin. Mas titibay yung ating pundasyon, mas magiging victorious tayo, mas magiging more than a conqueror tayo pag inilagay natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa Bible, we can do all things through Christ who gives us strength. So God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong ito.